Nagsimula na ang 72 oras na pagbagsak, ang araw na nilupig ng Pilipinas ang kahambugan ng Tsina. Mga kaibigan, isang di kapanipaniwalang pangyayari ang naganap. Sa loob lamang ng 72 oras, 3 araw lamang, ang buong industriya ng Tsina ay tuluyang bumagsak. Kaya nating umunlad kahit wala ang Pilipinas. Iyan ang buong pagmamalaking idineklara ng gobyerno ng Tsina. Ngunit 3 araw lamang matapos ang deklarasyong iyon, 20 trilyong yen ang naglaho na parang bula. 12 pabrika ang napilitang itigil ang kanilang operasyon. Isang veteranong opisyal na may 30 taong karanasan sa industriya ang lumipad patungong Maynila at nagsabi, "Nakakatakot ang IMDP. Pakiusap. Tulungan ninyo kami. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit ang Tsina, na puno ng pagmamalaki sa kanilang kontinente, ay lumuhod sa loob lamang ng 72 oras? At ano ang teknolohiyang itinatago ng Pilipinas? Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang nakagugulat na katotohanan. Bago tayo magsimula, kung maaari ay paki-like at subscribe sa channel na ito. Malaki ang maitutulong nito upang maipakilala pa natin ang mga kahangahangang kwento ng Pilipinas. Magandang araw. Ako si Wang Wei. Sa loob ng 28 taon, ako ang namamahala sa pagkuha ng mga piyesang elektroniko sa Beijing. Ang ikukwento ko sa inyo ngayon ay personal kong naranasan. Sa totoo lang, hindi madaling ibahagi ang kwentong ito. Lalo na para sa isang tulad ko na lumaki sa ideolohiyang sinusentrismo. Ngunit naramdaman kong kailangang may magsabi ng katotohanan. Ang umagang iyon ay nagsimula tulad ng karaniwang araw. Pinapunta ako sa malaking conference room ng Ministry of Commerce at nagtungo ako roon ng walang anumang pag-aalinlangan. Pagpasok ko pa lang sa silid, naramdaman ko na agad ang kakaibang tensyon. Ang liwanag mula sa mga fluorescent na ilaw sa kisame ay tila mas malamig kaysa dati. Mahigit 200 katao na ang siksikang nakaupo sa loob. Naroon ang mga executive ng mga nangungunang kumpanya ng elektronika sa China. Sa harapan, isang mataas na opisyal ng gobyerno ang umakyat sa entablado. Ang kanyang mga mata ay puno ng tiwala sa sarili. Nahulaan ng lahat na may malaking anunsyo siyang gagawin. Nang hawakan niya ang mikropono, binitiwan niya ang kanyang unang salita. "Gagawa ako ng isang makasaysayang anunsyo." Biglang tumahimik ang buong silid. Nagsimulang mag-flash ang mga kamera sa iba't ibang direksyon at lahat ng mata ay nakatuon sa entablado. Tatalikuran na natin ang tuluyan ng pag-asa sa mga piyesa mula sa Pilipinas. Sa lakas ng pagmamanupaktura ng China, gagawin nating zero ang ating pag-asa sa kanila sa loob ng 3 buwan. Pagkatapos ng anunsyo, biglang nagbago ang kapaligiran sa silid. Umugong ang palakpakan. Narinig ang mga sigawan mula sa iba't ibang sulok. Ang executive na katabi ko ay mahigpit na ikinuyom ang kanyang kamao at sumigaw. Sa wakas, dumating na ang araw na ipapakita natin ang dangal ng isang dakilang bansa. Nagkagulo ang media. Ang mga headline tulad ng deklarasyon ng kalayaan sa teknolohiya at hihigitan namin ng Pilipinas ay bumaha sa mga screen ng pambansang telebisyon. Hindi maitago ng mga eksperto ang kanilang pananabik. Agad ding tumugon ang Shanghai stock market. Sabay-sabay na tumaas ang presyo ng mga stock ng mga kaugnay na kumpanya at nagkaroon ng malaking pagdiriwang sa mga mamumuhunan. Ngunit ako, hindi ako makapalakpak. Pinagpapawisan ng malamig ang aking mga palad. Pakiramdam ko ay unti-unting lumulubog ang aking puso at tuyong-tuyo ang aking mga labi. Habang nagbubunyi ang mga tao sa paligid ko, pakiramdam ko ay nasa ibang mundo ako. Bilang isang taong 28 taon nang nagtatrabaho sa industriyang ito, instinctive kong naramdaman na mayroong mali. Alam na alam ko kung gaano karami ang aming inventaryo. Sapat lamang ito para sa 72 oras. Nang angahulugan iyon na kung hihinto ang supply ng pyesa mula sa Pilipinas, hindi kami tatagal ng 3 araw. Pero heto sila. Sinasabing tatalikuran namin sila ng tuluyan sa loob ng 3 buwan nang walang anumang alternatibong plano. Pagkatapos ng pulong, habang naglalakad ako sa pasilyo, masayang nag-uusap ang aking mga kasamahan. Tayo na ang nasa itaas ngayon. Sabi nila, tinatapik ang balikat ng isa't isa. Hindi na natin kailangang alalahanin ang sasabihin ng maliit na islang bansa na iyon. Hindi ako makasali sa kanilang usapan. Tahimik akong nagtungo sa banyo. Sumandal ako sa lababo, gamit ang 2 kamay at tumingin sa salamin. Isang maputlang mukha ang tumingin pabalik sa akin. Habang naghihilamos ako ng malamig na tubig, naisip ko, ito ay hindi kalayaan. Ito ay pagpapakamatay. Hindi ko alam kung ginagawa namin ito dahil sa kamangmangan o kung alam namin ngunit nagkukunwaring hindi. Isang bagay lang ang sigurado.
Hindi mananahimik ang Pilipinas. Ang Integrated Micro Devices Philippines o IMDP, alam ko kung anong uri sila ng kumpanya. Nakipag-ugnayan ako sa kanila sa loob ng 28 taon. Hindi sila ang tipo ng kumpanya na basta na lang magpapatalo. Gusto naming maniwala na kami ang sentro ng mundo, ngunit ang katotohanan ay kabaligtaran. Nang gabing iyon, pauwi sa subway, nakatitig lang ako sa labas ng bintana. Ang tanawin ng Beijing sa gabi ay maningning. Ang mga tao ay umuuwi tulad ng dati, at ang lungsod ay iluminado ng mga neon sign. Walang sino man ang nakakaalam na ang payapang pang-araw-araw na buhay na ito ay malapit ng madurog. Ako lang ang nakakaalam na may paparating na bagyo. At sa sentro ng bagyong iyon ay ang Pilipinas. Hindi ako makatulog ng gabing iyon habang nakatitig sa kisame. Naisip ko, paano tayo umabot sa ganito? Tayo, na tinaguri ang pabrika ng mundo, kailan pa tayo naging ganito kadependent sa teknolohiya ng Pilipinas? At ang pinaka nakakatakot na tanong ay hindi maalis sa isip ko. Kung talagang titigil ang IMDP, ano ang mangyayari sa atin? Ang sagot ay dumating sa loob ng 72 oras. Habang hindi ako makatulog ng gabing iyon, naalala ko ang aking ama. Matagal na siyang nagtatrabaho sa larangan ng mga piyesang elektroniko bago pa man ako pumasok sa industriyang ito. Noong kanyang kabataan, isa siya sa mga inhinyero na nanguna sa pagsisimula ng industriya ng pagmamanupaktura sa China. Noong bata pa ako, palagi niyang ikinukwento ang tungkol sa kanyang kumpanya ng may pagmamalaki. Malapit nang dominahin ng China ang mundo, madalas niyang sabihin, walang bansa ang makakasabay sa ating dami at bilis. Ngunit may isang araw na tuluyang nagbago ang ekspresyon ng aking ama. Ako ay nabuntis 6 taong gulang noon. Iyon ang araw na bumalik siya mula sa isang business trip sa Pilipinas. Nang marinig ko ang pagbukas ng pinto sa harap, lumabas ako sa sala. Ngunit ang kanyang muka ay hindi pangkaraniwan. Malayo sa kanyang karaniwang kumpiyansang anyo. Tila sa isang taong labis na nabigla. Ang kanyang mga mata ay ligalig. Nag-alala si nanay at sinabing maputla siya. Sinabi lang ni tatay na pagod siya at pumasok sa kanyang silid. Sa hapunan, mas tahimik si tatay kaysa dati. Paulit-ulit niyang binababa at kinukuha ang kanyang mga chopsticks at halos hindi kumain. Pagkatapos, bigla niyang ibinaba ang kanyang mga chopsticks at diretsong tumingin sa akin. "Wey," sabi niya. "Nakita ko ang pabrika sa Pilipinas ngayon. Kamusta po?" Tanong ko. Sandali siyang tumingin sa labas ng bintana bago nagsalita sa mahinang boses. Iba ang tingin sa mga mata ng mga taong iyon. Ang trabahong ginagawa natin sa loob ng 10 taon gamit ang napakaraming tao, nagagawa nila sa loob ng 3 taon gamit ang kanilang teknolohiya. Hindi, nagawa na nila. Nanginginig ng bahagya ang mga kamay ni tatay. Ngayon ko lang siya nakitang ganoon. Ang huling sinabi niya ay malinaw pa ring umaalingaw-ngaw sa aking tainga hanggang ngayon. Malaki lang tayo sa pangangatawan, pero ang tunay na kapangyarihan ay nasa kanila. Darating ang araw na malalampasan nila tayo. Hindi, baka nalampasan na nila tayo. Habang sinasabi iyon, diretsong tumingin siya sa aking mga mata. Huwag kang maging mayabang, mag-aral ka ngayon. Iyon ang kanyang payo. Sa totoo lang, hindi ko sineseryoso ang mga sinabi ni tatay noon. Ano nga bang alam ng isang 26 taong gulang? Puno ako ng tiwala na ang China ay magiging isang superpower. At para sa akin, ang Pilipinas ay isang maliit na bansa lamang sa tabi natin. Inisip ko lang na masyadong nag-aalala si tatay. Ngunit sa paglipas ng panahon, isa-isang nagkatotoo ang kanyang mga sinabi. Nang magsimula akong mamahala sa procurement, direkta na akong nakipag-ugnayan sa mga kumpanyang Pilipino. Noong una, kami ang nasa posisyon na magdikta, gamit ang aming merkado bilang sandata. Kapag pumupunta sila sa aming mga pabrika, yumuyuko sila para makapasok sa aming merkado. Habang pinapanood ko iyon, naisip ko, gaano man kagaling ang kanilang teknolohiya, sa huli, wala silang magagawa kung wala ang aming merkado. Ngunit sa isang punto, nagsimulang magbago ang kapaligiran. Sa mga negosasyon, unti-unting naging mas kumpiyansa ang panig ng Pilipinas. Dati, halos lahat ng aming mga kondisyon ay tinatanggap nila. Ngunit pagkatapos ng isang tiyak na panahon, hindi na. Sa halip, sila na ang nagsimulang maglatag ng mga kondisyon. Noong una nainis ako. Sino sila para umasta ng ganyan sa isang dakilang bansa? Naisip ko. Ngunit ang pag-isipan kong mabuti, may karapatan silang gawin iyon dahil ang kanilang kalidad ay hindi matatawaran.
Nagsimula silang gumawa ng mga pyesa na hindi namin kayang gawin. Gaano man kalaking pera ang ibuhos namin. Ilang taon matapos noon, unang beses akong bumisita sa isang pabrika sa Pilipinas, sa isang industrial park sa Laguna. Tulad ng aking ama, nabigla rin ako. Mula sa sandaling pumasok ako sa pangunahing gate ng pabrika, naramdaman kong may kakaiba. Ang kalinisan, ang kaayusan, at ang pagiging perfeksyonista lahat ay iba sa amin. Habang naglalakad ako sa linya ng produksyon, naramdaman kong nangihina ang aking mga tuhod. Mahinahon na ipinaliwanag ng empleyadong naggabay sa akin kung gaano kababa ang depekto sa linyang iyon. Habang naririnig ko ang mga numero, nablangko ang isip ko. Hindi maikukumpara sa aming mga pabrika. Ang kanilang teknolohiya sa precision engineering ay lampas sa aming imahinasyon. Nang gabing iyon sa hotel, habang nakatitig sa kisame, naisip ko, hindi ito kompetisyon, ibang antas na ito. Ang teknolohiyang pinag-aaralan namin sa pambansang antas ay ginagawa na nila ng maramihan. Ang mga numerong itinakda namin bilang target para sa 5 taon sa hinaharap ay naabot na nila noong nakaraang taon. Naalala ko ang mga salita ni tatay. Huwag kang maging mayabang, mag-aral ka ngayon. Ngunit hindi ako natuto. Alam ko, ngunit pinili kong magbulag-bulagan dahil ayaw kong aminin. Pakiramdam ko, kung aaminin kong ang Tsina ay nakadepende sa teknolohiya ng Pilipinas, para na rin akong natalo. Hindi iyon pinahintulutan ng aking pagmamalaki na nahubog ng ideolohiyang sinosentrismo. Kaya't ipinikit ko ang aking mga mata. Tinakpan ko ang aking mga tainga. Nilinlang ko ang aking sarili na kung hindi ko haharapin ang katotohanan, mawawala ito. At ngayon, kailangan kong pagbayaran ang lahat. Noong araw ng anunsyo ng Ministry of Commerce, naalala ko ang huling habilin ni tatay habang nagdurusa ako. Pumanaw siya ilang taon na ang nakalilipas. Noong bisperas ng kanyang kamatayan, habang nasa ospital, tumingin siya sa akin at sinabing, "Huwag kang matakot. Ang pag-amin ay hindi pagkatalo. Sa pamamagitan lamang ng pag-amin ka tunay na lalakas." Iyon ang kanyang huling mga salita. Ngunit heto ako, hindi pa rin makaamin. Habang pinapanood ko ang mga taong pumapalakpak sa conference room, naisip ko kung ako lang ba ang kakaiba. Lahat sila ay nagdiriwang sa muling pagkabuhay ng Tsina, habang ako lang ang nanginginig sa takot. Ngunit iyon ay dahil alam ko ang katotohanan. 72 oras iyon lang ang oras na kaya naming itagal. At kung kikilos ang Pilipinas, baka kahit ang 72 oras na iyon ay hindi namin maabot. Alam ko iyon. At kahit alam ko, wala akong magawa. Nang gabing iyon sa bahay, kinuha ko ang litrato ni tatay. Iyon ay kuha noong unang araw kong pumasok sa kumpanyang ito. Nakangiti siya ng maliwanag at nakangiti rin ako. Noong mga panahong iyon, tila walang hangganan ang hinaharap ng Tsina. Tatay, bulong ko sa litrato. Dumating na ang araw. Ang araw na ibinabala mo. Pero hindi ako handa. Ano ang dapat kong gawin? Siyempre, walang sagot. Ngunit tila nagsasalita ang mga mata ni tatay sa litrato. Huli na para sa pagmamataas. Gawin mo kung ano ang magagawa mo. Niyakap ko ang litrato at naghintay ako. Naghintay ako kung ano ang gagawin ng Pilipinas, kung ano ang magiging hakbang ng IMDP. Naghintay ako sa pagsisimula ng kanilang ganti. At eksaktong 24 na oras ang lumipas. Isang kakaibang bagay ang nangyari. Walang anumang reaksyon mula sa Pilipinas. Isang araw na ang nakalipas mula sa anunsyo, ngunit nakakagulat na tahimik ang Pilipinas. Walang opisyal na pahayag, walang protesta, tila ba walang anunsyo na ginawa ang Tsina. At dahil doon, lalo akong nabahala. Sa media ng Tsina, iba't ibang interpretasyon ang lumabas. Natulala ang Pilipinas sa gulat. Nanginginig sila sa takot na mawala ang malaking merkado ng Tsina. Sa huli, tayo ang nanalo. Ganyang mga artikulo ang nagkalat. Sa Weibo, nagpiesta ang mga batikos. Mukhang natakot sila. Ang lakas ng loob nilang magsalita. Pero ngayong kumilos na ang dakilang bansa, wala silang masabi. Ganyang mga komento ang lumabas. Ganoon din ang reaksyon ng mga kasamahan ko sa trabaho. Ang tahimik ng Pilipinas. Sabi nila, ibig sabihin, tayo talaga ang mas nakatataas. Pilit akong ngumiti at sumang-ayon. Ngunit sa loob-loob ko, lalong lumalaki ang aking pagkabalisa. Masyadong tahimik. Hindi ito ang kilos ng Pilipino. May isang bagay akong natutunan sa 28 taong pakikipag-ugnayan sa kanila. Ang mga Pilipino ay magagalang. Ngunit kapag nagdesisyon na sila, nakakatakot sila. Lalo na ang isang kumpanyang tulad ng IMDP.
Ang kanilang katahimikan ay nangangahulugang may inihahanda sila. Ang kasabihang ang katahimikan bago ang bagyo ang pumasok sa isip ko. Sa loob ng 24 na oras, hindi ako nakatulog ng maayos. Patuloy kong sinusubaybayan ang mga kilos mula sa panig ng Pilipinas sa opisina. Ngunit walang anumang balita. Ang katahimikan ay nakakakilabot. At eksakto sa 25 oras, isang breaking news notification ang lumabas sa aking cellphone. IMDP? Nag-anunsyo ng agarang press conference. Bumagsak ang puso ko. Heto na, tumakbo agad ako sa conference room, sa malaking screen. Live na ipinapalabas ang press conference ng IMDP. Nasa loob na ang halos 10 executive. Lahat sila ay nakatutok sa screen. Kakaiba ang tensyon sa paligid. Ang mga taong nagdiriwang, 24 na oras pa lang ang nakalipas ay hindi na maitago ang kanilang pagkabalisa. Sa screen, isang lalaki ang umakyat sa entablado. Siya ang Chief Operating Officer ng IMDP. Isang lalaking nasa kalagitnaan ng 50s, ngunit malakas ang kanyang unang impresyon. Matatalas ang tingin at ang kanyang ekspresyon ay kalmado. Isang mukha na hindi mo mababasa ang emosyon. Hindi galit, hindi rin nag-aalala. Kalmado lang. Tumayo siya sa harap ng mikropono. Ang conference room ay naging tahimik na parang walang tao. Binuksan niya ang kanyang bibig mula sa Integrated Micro Devices Philippines. Ang kanyang boses ay kalmado rin. Nais naming magbigay ng pahayag tungkol sa anunsyo ng gobyerno ng Tsina kahapon. Lahat ng tao sa aming conference room ay napalunok. Nagpatuloy siya. Nakarating sa aming kaalaman ang balita na ang aming mga kliyente sa Tsina ay nagpahayag ng pagdududa sa kalidad ng aming mga produkto. Sa sandaling iyon, may isang taong humagikhik sa aming silid. Ang dating ay tila, hihingi na sila ng tawad para hindi kami mawala. Iyon din ang inaasahan ko. Ngunit ang sumunod niyang sinabi ay nagpatigil sa aming lahat. Siniseryoso po namin ang mga alalahanin ng aming mga customer. Dahil dito, magsasagawa kami ng isang ultra-precise, kumpletong pagsusuri sa kalidad ng lahat ng aming mga produktong ipinapadala sa Tsina. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa silid. Ang kumpletong pagsusuri sa kalidad. Nagpatuloy siya. Sa panahon ng pagsusuri, pansamantala naming ititigil ang lahat ng pagpapadala. Lumakas ang bulungan. Ititigil ang pagpapadala? At ang huling pangungusap ang tuluyang nagpayanig sa amin. Ang inaasahang petsa ng pagtatapos ng pagsusuri ay huminto siya sandali at diretsong tumingin sa kamera. Walang katiyakan. Sa sandaling iyon, tuluyang natigilan ang buong conference room. Walang katiyakan? Ibig sabihin, hindi nila alam kung kailan matatapos? Idinagdag niya sa huli. Walang kompromiso pagdating sa kalidad. Tanging mga perpektong produkto lamang ang aming ibibigay. Iyon lang po. At bumaba na siya sa entablado. Hindi siya tumanggap ng mga tanong mula sa mga reporter. Nagkagulo ang conference room. Ano iyon? Ititigil ang pagpapadala? Anong walang katiyakan? Hayagan na nila tayong ginagantihan. Nagsimulang sumigaw ang mga tao. Sa gitna ng kaguluhan, nanatili akong tahimik dahil naintindihan ko na hindi ito pagsusuri sa kalidad. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Sa kanang ibabang sulok ng screen, mayroong stock price window. 5 minuto matapos ang anunsyo, bumagsak ng halos 1% ang presyo ng aming stock. 10 minuto, 2%. 30 minuto, lumagpas na sa 3%. Ganoon din ang nangyari sa mga kaugnay na kumpanya. Biglang nagbago ang kapaligiran sa silid. Ang mga mukha ng mga taong kanina lang ay nagdiriwang, ay namumutla na. Naintindihan na nila ang katotohanan. May isang sumigaw na parang nasasaktan. Gaano karami ang inventaryo natin? 72 oras. Kung tatagal lang ang IMDP ng 3 araw, lahat ng pabrika natin ay hihinto. Tahimik akong tumingin sa labas ng bintana. Palubog na ang araw. Ang kalangitan ng Beijing ay namumula. Umalingaw-ngaw sa aking tainga ang boses ni tatay. Huwag kang maging mayabang. Nagsimula na. Bulong ko sa sarili. Nang gabing iyon, nanatili ako sa opisina at nagkalkula. Ang kasalukuyang inventaryo ay sapat para sa 72 oras. Kinuwenta ko ang laki ng pagkalugi sa bawat araw na hihinto ang produksyon. Pagkatapos ng 3 araw, lahat ng pabrika ay hihinto. Pagkatapos ng 1 linggo, libo-libong subcontractor ang sunod-sunod na babagsak. Nanginginig ang aking mga kamay. Kinuha ko ang telepono. Tinawagan ko ang numero ng contact person ko sa IMDP. 1 ring, 2, 3.
Walang sumasagot. Sinubukan ko ang isa pang numero. Hindi rin sumasagot. Lahat ng linya ay sarado. Sumandal ako sa aking upuan at tumingin sa kisame. Seryoso ang IMDP. Talagang puputulin nila ang ugnayan. Sa labas ng bintana, nakikita ko ang mga ilaw ng gusali ng pambansang broadcaster. Mukha itong maringal. Ang mga tao sa loob niya ay marahil hindi pa alam na pagkatapos ng 72 oras, baka ang mga ilaw na iyon ay mawala. Kinuha ko ang litrato ni tatay mula sa drawer. Tatay, bulong ko. Nagsimula na po. Ang araw na sinasabi ninyo ay dumating na. Tumingin ako sa orasan. 11:47 p.m. Nagsimula na ang countdown. Wala nang 60 oras ang natitira. 12 oras matapos ang anunsyo ng IMDP. Isang emergency meeting ang ipinatawag sa aming kumpanya. 3:00 ng madaling araw. Nakaupo ako sa conference room ng headquarters. Ang ilaw ng fluorescent ay tumatama sa aking pagod na mga mata. Panayang inom ko ng tsaa, ngunit hindi ako inaantok. Dahil sa adrenaline na dumadaloy sa aking buong katawan. 15 executive ang nagtipon. Sila ang mga taong kanina lang ay nagdiriwang. Ngayon, lahat sila ay seryoso. Nagsimula na nilang maramdaman ang bigat ng katotohanan. Sa screen ng video conference, lumitaw ang mukha ng opisyal ng gobyerno. Ang taong puno ng kumpiyansa noong anunsyo ay madilim na ngayon ang mukha. Hindi ko na napigilan at nagsalita ako. 72 oras. Lahat sila ay tumingin sa akin. Ang inventaryo natin ay sapat lamang para sa 72 oras. Kung tatagal lang ang IMDP ng 3 araw, lahat ng pabrika natin ay hihinto. Nagbulungan ang mga tao sa silid. Iwinagayway ng opisyal sa screen ang kanyang kamay at sinabing nagpapanggap lang sila. Hindi nila kayang talikuran ang merkado ng China. Ngunit hindi ako umatras. Ano po ang plano natin? Saan tayo makakakuha ng alternatibong pyesa? Sumagot ang opisyal. Mayroon tayong mga lokal na manufacturer sa China, hindi ba? Tayo ang numero 1 sa mundo sa produksyon. Doon tayo kumuha. Ipinakita ko ang isang dokumento sa screen. Iyon ay data ng depekto ng lokal na manufacturer na iyon. Ang kanilang depekto ay 47 beses na mas mataas kaysa sa IMDP. 47 beses. Kung gagamitin natin ang mga piyesang iyan, ang posibilidad na sumabog o masira ang ating mga produkto ay tataas ng ganoon kalaki. Tumahimik ang silid. Nagtanong muli ang opisyal. Kung ganoon, paano ang mga manufacturer mula sa ibang bansa? Mayroon namang iba na magagaling din sa teknolohiya. Napabuntong hininga ako. Mga piyesa mula sa ibang bansa? Mahigit 10 taon na silang naiwan sa teknolohiya ng IMDP. Ang kanilang kasalukuyang teknolohiya ay hindi kayang tugunan ang mga detalye ng aming pinakabagong mga produkto. Kahit na tumigil ang IMDP, mahihirapan silang humabol. Ang conference room ay naging tahimik na parang sementeryo. Namutla ang mukha ng opisyal sa screen. Kung ganoon, ano ang dapat nating gawin? Diretso kong tiningnan ng screen. Kailangan nating makipag-usap sa IMDP ngayon din. Kailangan nating humingi ng tawad at makipagnegosasyon. Wala na tayong oras. Galit na sumigaw ang opisyal. Hihingi ng tawad? Bakit tayo hihingi ng tawad? Tayo ang dakilang bansa. Tayo ang customer. Sumagot ako. Sa sitwasyong ito, hindi ang customer ang nasa itaas. Ang may hawak ng teknolohiya ang nasa itaas. Tayo ang nasa ibaba. Tayo lang ang hindi umaamin yan. Namula ang mukha ng opisyal. Biglang naputol ang video conference. Nagitim ang screen at katahimikan na lang ang natira sa silid. Ang junior employee na katabi ko ay tahimik na nagtanong, Sir, wala na po ba talagang paraan? Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang kalangitan ng Beijing ay madilim at puno ng smog. Sa totoo lang, hindi ko alam. Kailangan nating subukang muli ang mga lokal na manufacturer. Pero huwag kang umasa. Nang gabing iyon, umidlip ako sa sofa ng opisina. Sa aking panaginip, nagpakita si tatay. Wala siyang sinabi. Nakatitig lang sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagsasabing, Nagbabala ako, hindi ba? Sinabi kong mag-aral ka. Sumigaw ako sa panaginip. Patawad po tatay. Alam ko po. Alam ko. Pero nagbulag-bulagan ako. Dahil sa aking pagmamataas, ayaw kong aminin. Umiling si tatay at naglaho. Nang magising ako, basang-basa ako ng pawis. Kinabukasan, isang video conference ang inayos kasama ang pinakamalaking manufacturer ng piyesa sa China. Sila ang aming huling pag-asa. Sila ang ipinagmamalaki sa lokal na produksyon. Sa screen,
Lumitaw ang mukha ng vice-presidente ng kumpanyang iyon. Isang lalaking nasa unang bahagi ng 50s. Ang aming opisyal ang unang nagsalita. Pasensya na sa biglaang tawag. Kailangan namin ng mga piyesa. Ito ay isang pambansang krisis. Sandaling tumahimik ang lalaki at umiling. Paumanhin. Ngunit ang aming teknolohiya ay hindi kayang tugunan ang mga detalye ng inyong pinakabagong modelo. Nagbulungan ang mga tao sa silid. Bakit hindi? Hindi ba't ipinagmamalaki ninyo na kayo ang numero 1 sa mundo sa produksyon? Ngumiti ng mapait ang vice-presidente. Numero 1 kami sa dami. Ibang kalidad. Magsasabi ako ng totoo. Itinaas niya ang isang dokumento. Ang depekto ng IMDP ay 0.001%. Ang sa amin ay 0.047%. 47 beses ang pagkakaiba. Kung isasama ninyo ito, matatapos na ang halaga ng brand ng inyong produkto. Aabutin ng hindi bababa sa 5 taon para mabawasan ang agwat sa teknolohiya. At iyon ay kung ipagpapalagay na hihinto ang IMDP sa pag-unlad, natigilan ang conference room. Idinagdag niya sa huli, bilang isang kapwa Chino, maaari ba akong magbigay ng payo? Huwag ninyong kalabanin ang IMDP. Ang teknolohiya ay hindi isang bagay na mapapanalunan sa pamamagitan ng pagmamayabang o laki. Iba ang IMDP. Hindi sila gumagawa ng piyesa. Gumagawa sila ng tiwala. Baka abutin pa tayo ng 20 taon para mahabol ang pagkakaibang iyon. Natapos ang video conference at walang sinuman ang nagsalita. Lahat ng pinto ay nagsara na. Hindi pwede ang lokal na manufacturer. Hindi rin pwede ang ibang bansa. Wala na kaming natitirang pagpipilian. Pagkalipas ng 48 oras, huminto ang unang pabrika. Naubos na ang inventaryo. Kinabukasan, huminto ang pangalawang pabrika. At kinabukasan, 3 pa. Sa loob ng 72 oras, 12 pabrika ang tuluyang huminto sa operasyon. Noong umaga ng pagbubukas ng Shanghai Stock Market, nasa malaking conference room ako ng headquarters. Sa buong pader, ipinapakita ang real-time na presyo ng mga stock. Pagbukas pa lang ng merkado, nagsimula na ang impyerno. Ang presyo ng aming stock ay bumagsak ng 5% sa loob ng 30 segundo. 1 minuto, 8%. 5 minuto, lumagpas na sa 12%. Ganoon din ang nangyari sa ibang mga kaugnay na kumpanya. Ang buong screen ay kulay berde ang kulay ng pagbagsak sa stock market ng China. Narinig ang mga daing mula sa iba't ibang sulok ng silid. Pagkatapos ng 3 minuto, ang presyo ng aming stock ay bumagsak na ng mahigit 18% kung isasalin sa pera. 20 trilyong yen ang naglaho sa hangin sa loob ng 72 oras. Nakatulala lang ako sa mga numerong bumabagsak. Tila hindi totoo. Ganoon kalaki sa isang araw lang? Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng conference room at pumasok ang isang opisyal ng gobyerno. Ang kanyang mukha ay kulay lupa. Maluwag ang kanyang kurbata. At may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. May tawag mula sa itaas. Nanginginig ang kanyang boses. May emergency meeting sa loob ng 1 oras. Tapos na tayo. Walang lakas siyang napaupo sa isang silya. Kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan ng balita. Ang mga headline mula sa buong mundo ay nagkalat. Ang pabrika ng mundo huminto sa loob ng 72 oras. Ang tahimik na tagumpay ng Pilipinas. Pinayuko ang China. Nang walang isang salita. Paulit-ulit ang parehong mensahe sa mga artikulo. Hindi mabubuhay ang China kung wala ang Pilipinas. Mabubuhay ang Pilipinas kahit wala ang China. Sino ang tunay na makapangyarihan? Napatunayan sa loob ng 72 oras. Pasuray-suray na tumayo ang opisyal at naglakad papunta sa pinto. Huminto siya bago lumabas at lumingon. Tama ka pala mula sa simula. At umalis na siya. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa mga naiwan. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang kalangitan ng Beijing ay maulap. Tila may takip na alikabok at nagsimulang umambon. Ang mga patak ng ulan ay dumadaloy sa salamin ng bintana. Parang mga luha. Lumapit sa akin ang aking junior employee. Sir, ano na po ang gagawin natin? Sandali akong nanahimik. At sumagot. Kailangan nating pumunta sa Maynila. Kailangan nating pumunta sa headquarters ng IMDP, lumuhod at humingi ng tawad. Iyon na lang ang natitirang paraan para sa atin. Bago ako mag-book ng flight papuntang Pilipinas, personal kong pinuntahan ang isa sa mga humintong pabrika. Ang unang pabrika, 2 oras na biyahe mula sa headquarters. Pagdating ko, puno ng mga reporter ang harap ng gate. Pinipigilan sila ng mga security guard. Pumasok ako sa entrance ng mga empleyado. Pagpasok ko sa loob ng pabrika,
Nanlamig ang aking puso. Tahimik. Sobrang tahimik. Ang mga makina na dati walang tigil sa pag-andar ay parang patay na nakatigil. Sa ibabaw ng conveyor belt, may isang produktong kalahati pa lang ang nabubuo. Ang mga robotic arm ay nakatigil sa ere. Hindi gumagalaw. Ang tunog ng aking mga yapak ay umalingaw-ngaw sa buong pabrika. Dahil sa sobrang katahimikan, ang aking mga yapak ay tila may echo. Para bang may isang taong huminto sa oras. Sa iba't ibang lugar, ang mga manggagawa ay nakatambay lang. Ang ilan ay nakatulala sa mga nakahintong makina, ang ilan ay nakasandal sa pader, at ang ilan ay nagbubulungan sa kanilang mga kasamahan na may mga mukhang puno ng pag-aalala. Lumapit sa akin ang factory manager. Isang veterano na nasa huling bahagi na ng kanyang 60s. Ang 35 taon na siyang nagtatrabaho sa pabrikang iyon. Namumula ang kanyang mga mata. Halatang hindi siya nakatulog buong gabi. Wang Wei? Nanginginig niyang tanong. Totoo ba ito? Hanggang kailan ito tatagal? Sumagot ako ng tapat. Hindi ko po alam. Nanginginig ang kanyang mga labi. Nakikita mo ba ang mga taong iyon? Itinuro niya ang mga manggagawa. Karamihan sa kanila ay galing sa probinsya. May mga pamilya sila sa kanilang bayan. May mga anak na pinag-aaral. Kung hihinto ang pabrika ng 1 linggo, hindi namin sila mababayaran. Kung 1 buwan, lahat sila ay mawawalan ng trabaho. Nabasag ang kanyang boses. Alam mo ba kung gaano karami ang nagtatrabaho sa ating industriya? Milyon-milyon. Kung isasama ang mga supplier, hindi na mabilang. Napakaraming tao ang umaasa sa industriyang ito. Diretso siyang tumingin sa akin. Kung tatagal lang ang IMDP ng 1 buwan, lahat ng mga taong iyon ay mawawalan ng kabuhayan. Wala akong maisagot. Dahil tama siya. Alam ko rin iyon. Pero paano ko sila aaluin? Umakyat ako sa rooftop ng pabrika. Sumandal ako sa rehas at tumingin sa malayo. Nakikita ko ang mga smokestack ng mga kalapit na pabrika. Walang usok na lumalabas. Karaniwan. Sa mga oras na ito, abuhin na usok ang bumubuga mula roon. Ngunit ngayon, ang mga smokestack ay parang patay na nakatayo. Habang pinapanood ko ang tanawin, naisip ko, ito ang katotohanan. Ito ang idinulot ng ating kahambugan. Tumunog ang aking cellphone. Tawag mula sa isa pang pabrika. Ang balita ay huminto na rin sila. Sa sumunod na oras, isa pang tawag at isa pa. Isa-isang namamatay ang mga pabrika. 72 oras. Eksakto sa oras na iyon, 12 pabrika ang tuluyang huminto. Kinuwenta ko ang araw-araw na pagkalugi sa produksyon. Nagdilim ang aking paningin. Nang gabing iyon, hindi ako umuwi. Nanatili ako sa opisina at nag-book ng flight papuntang Maynila. Ito na ang huling pag-asa. Kailangan kong pumunta roon ng personal, yumuko at magmakaawa. Habang papalipad ang eroplano, papalayo ang tanawin ng Beijing sa gabi. Milyon-milyong ilaw ang kumikinang. Mukha itong payapa. Ngunit sa ilalim ng mga ilaw na iyon, isang malaking krisis ang nagaganap. Ipinikit ko ang aking mga mata. Nakita ko ang mukha ni tatay. Naalala ko ang gabing umuwi siya mula sa kanyang business trip sa Pilipinas. Ang ekspresyon niyang iba sa dati. Ang mga sinabi niya sa hapunan habang ibinababa ang kanyang mga chopsticks. Iba ang tingin sa mga mata ng mga taong iyon. Ang trabahong ginagawa natin gamit ang napakaraming tao. Nagagawa nila gamit ang teknolohiya. Noon, hindi ko naintindihan. O ayaw kong intindihin. Dahil iniisip ko na tayo ang dakilang bansa at imposible tayong matalo ng isang maliit na bansa. Umuga ang eroplano. Iminulat ko ang aking mga mata. Tumingin ako sa labas ng bintana at nakita ko ang mga ilaw sa ilalim ng mga ulap. Maynila. Narinig ko ang anunsyo sa loob ng eroplano. Malapit na kaming lumapag sa Ninoy Aquino International Airport. Ipinatong ko ang aking kamay sa dibdib. Malakas ang kabog nito. Naalala ko muli ang mga salita ni tatay. Huwag kang maging mayabang. Ang pag-amin ay hindi pagkatalo. Sa pamamagitan lamang ng pag-aming katunay na lalakas. Tatay, bulong ko sa sarili. Papunta na po ako. Huli na. Pero aaminin ko na. Nagsimulang bumaba ang eroplano. Ang mga ilaw ng Maynila ay unti-unting lumalapit. Pagbaba ko sa NAIA, hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Ito ba talaga ang Pilipinas? Malayo ito sa Pilipinas na naaalala ko. Noong una akong pumunta rito, inisip ko na medyo mas maunlad lang sila sa amin. Ngunit ang tanawin sa aking harapan ay ibang-iba.
Ang airport terminal ay parang isang higanting obra maestra na gawa sa salamin at bakal. Ang kisame ay napakataas at ang sikat ng araw ay pumapasok sa mga bintanang salamin. Ang sahig ay kumikinang na parang salamin at wala kang makikitang kahit isang alikabok. Malaki rin ang aming mga airport, ngunit wala itong ganitong detalye at kalinisan. Mabilis din ang immigration. May mga automated na gate at ang mga tao ay dumadaan sa loob lamang ng ilang segundo. Bilang isang dayuhan, pumila ako sa manual counter. Ngunit kahit iyon ay hindi umabot ng 5 minuto. Sumakay ako ng taxi papunta sa sentro ng lungsod. Habang pinapanood ko ang tanawin sa labas, muli ako nabigla. Ang mga matatayog na gusali ay nakatayo ng may modernong disenyo sa Bonifacio Global City at ang mga kalye ay nakakagulat na malinis at maayos. Kinausap ako ng taxi driver sa Mandarin. Galing po ba kayo sa China? Medyo matatas ang kanyang bigkas. Tumango ako. Ngumiti ang driver at sinabing, "Marami po kaming customer na galing China ngayon." May kumirot sa aking dibdib. Kahit ang taxi driver na ito ay alam niyang umaasa ang China sa Pilipinas. Nahiya ako. Nang makarating ako sa headquarters ng IMDP, sandali akong tumingala sa gusali. Isang higanting gusali na tila umaabot sa langit. Ang salamin nitong pader ay sumasalamin sa sikat ng araw at nakakasilaw. Ang IMDP na nakita ni tatay, ang IMDP na una kong binisita, at ngayon, ang IMDP na nagpaluhod sa China sa loob ng 72 oras. Sumikip ang aking dibdib. Pumasok ako at tinulungan ng receptionist. Sumakay ako ng elevator papunta sa 35th floor. Pagbukas ng pinto, isang executive ng IMDP ang naghihintay. Siya ang lalaking nakita ko sa press conference. Matatalas ang tingin, walang emosyon ang mukha at mga matang hindi mo mababasa. Nagkamay kami. Ang kanyang kamay ay mainit. Nagulat ako. Giniya niya ako sa isang conference room. Sa labas ng bintana, tanaw ang buong BGC. Ang mga gusali ay kumikinang sa sikat ng araw. Isang magandang tanawin. Siya ang unang nagsalita. "Malayo ang iyong binyahe. Ano po ang maipagilingkod ko sa inyo?" Huminga ako ng malalim. Kumakabog ang aking puso. Ang mga salitang itinago ko sa loob ng 28 taon. Ang mga salitang hindi ko kailanman nasabi. Ngayon na ang oras para sabihin ito. Nandito po ako para humingi ng tawad. Bahagyang tumaas ang kanyang kilay. "Tawad para saan?" Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga sasakyan ay dumadaloy ng maayos sa ibaba. Para po sa lahat. At natigilan ako. May bumara sa aking lalamunan. Tahimik siyang naghintay. Muli akong nagsalita. Natatakot ako sa IMDP. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Natatakot? Opo. Sa loob ng 28 taon, natatakot ako. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Nagpatuloy ako. Nagkunwari kaming binabaliwala namin ng IMDP. Pero sa totoo lang, mula pa sa simula, takot na kami. Dahil sa takot, nagbulag-bulagan kami. Hindi siya nagsalita. Nakatitig lang sa akin. Nagbabala na ang aking ama noon. Patuloy ko. Pagka-uwi niya mula sa pagbisita sa pabrika ninyo, sinabi niya, "Huwag tayong magtiwala sa laki lang. Malalampasan nila tayo. Huwag kang maging mayabang. Mag-aral ka," sabi niya. Mapait akong napangiti. Hindi po ako natuto. Bakit? Dahil ayaw kong aminin. Pakiramdam ko, kung aaminin kong mas mababa ang teknolohiya ng dakilang China kaysa sa Pilipinas, para na rin akong natalo. Nanginginig ang aking boses. Kaya't nagbulag-bulagan ako. Nagkunwaring hindi ko alam kahit alam ko. Nilinlang ko ang aking sarili na kung ipipikit ko ang aking mga mata, mawawala ang katotohanan. Dahan-dahan siyang tumango. "Magpatuloy ka." Huminga ako ng malalim. Pinatunayan ng 72 oras na kahit magbulag-bulagan ako, hindi mawawala ang katotohanan. Nagsimulang mamuo ang luha sa aking mga mata. Ang IMDP ay laging nandyan. Habang kami ay lasing sa ideolohiyang sinusentrismo, ang IMDP ay patuloy na sumusulong. Kami lang ang nanatili sa parehong lugar. Hindi, pinalaki lang namin ang aming walang lamang katawan. Ang mga luhang pinigilan ko sa loob ng 28 taon ay nagsimulang bumagsak bago pumanaw si tatay. Sinabi niya, "Huwag kang matakot. Ang pag-amin ay hindi pagkatalo. Sa pamamagitan lamang ng pag-aming katunay na lalakas." Pinunasan ko ang aking mga luha. Ngayon, sa wakas, inaamin ko na. Natatakot ako sa IMDP.
Mas nakatataas ang IMDP kaysa sa amin. Kung walang IMDP, hindi tatakbo ang aming industriya. At tumayo ako mula sa aking upuan. Umikot ako sa mesa at pumunta sa kanyang harapan. At lumuhod ako. Ang matigas na marmol na sahig ay tumusok sa buto ng aking tuhod. Masakit, pero hindi ko ininda. Habang nakayuko, sinabi ko, "Pakiusap po, mayroon kaming libo-libong empleyado. Mayroon silang mga pamilya. May mga magulang at mga anak. Dahil sa akin, hindi ko hahayaang mawalan sila ng kabuhayan." Katahimikan. Dumampi ang kanyang kamay sa aking balikat. "Tumayo ka." Inangat ko ang aking mukha. Sa kanyang mga mata, mayroong isang komplikadong emosyon. Hindi galit, hindi rin pangungutya. Isang ekspresyon na malapit sa pag-unawa. Tinulungan niya akong tumayo at sinabi niya, "Hindi kami naghahanap ng paghihiganti. Hindi rin namin hinahangad na sumuko ang China. Isa lang ang gusto namin, ang aminin ng katotohanan at protektahan ng tiwala." Tumango ako. Tumingin siya sa labas ng bintana at nagpatuloy. Ang aming yumaong tagapagtatag ay may katulad na sinabi. Ang mga kumpanya ay dapat mag-ambag sa sangkatauhan, lampas sa mga hangganan ng bansa, ngunit hindi kami makakasama sa isang partner na walang tiwala. Lumingon siya sa akin. Kung babagsak ang China, mayayanig ang buong supply chain ng Asia. Malulugi rin kami doon. Kailangan nating magtulungan. Ngunit nang may paggalang sa isa't isa, kumuha siya ng isang folder. Ito ang bagong proposal para sa kooperasyon na inihanda namin. Ang mga pamantayan sa kalidad ay magiging mas mahigpit. Kinuha ko ang mga dokumento. Nanginginig ang aking mga kamay. "Bakit ninyo ginagawa ito?" Bahagya siyang ngumiti. "Matapang ka. Dahil pumunta ka rito para umamin, hindi ba? Kahit huli na, dumating ka pa rin." Iniabot niya ang kanyang kamay. Inaasahan ko ang ating patuloy na pagtutulungan. Ginoong Wang Wei. Kinamayan ko siya. Isang matatag na pagkakamay. Naramdaman ko ang init mula sa kanyang palad. Hindi kamay ng kaaway, kundi kamay ng isang partner. Sa sandaling iyon, naintindihan ko. Nang aminin ko ang aking takot, nawala ang takot. Ang bigat ng kahambugan na pinasan ko sa loob ng 28 taon ay tila nawala sa aking mga balikat. Sa labas ng bintana, nakita ko ang kalangitan ng Maynila. Malinaw. Walang kahit isang ulap, asul na asul. Sa eroplanong pabalik, nakatingin ako sa labas ng bintana. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa pagitan ng mga ulap. Ibang-iba ang pakiramdam ko kumpara noong papunta ako. Noong papunta, mabigat ang aking dibdib at nanginginig ang aking mga binti. Ngunit sa pagbabalik, iba na. Tila nabunutan ako ng tinik na pinasan ko sa loob ng 28 taon. Hindi maalis sa isip ko ang usapan namin ng executive ng IMDP. Pumunta ka rito para umamin, hindi ba? Kahit huli na, dumating ka pa rin. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon sa aking tainga. Pagdating ko sa Beijing, iba na ang kapaligiran sa airport. Ilang araw lang ang nakalipas, puro madidilim na balita. Ngunit ngayon, may kakaibang pakiramdam. Pag-asa, marahil. Isang napakaliit na liwanag, ngunit tiyak na nakikita ko na ito. Habang papunta sa kumpanya, tumunog ang aking cellphone. Ang aking junior employee. "Sir, may tawag mula sa IMDP. Itutuloy na raw po ang pagpapadala ng mga piyesa." Kumabog ang puso ko. "Totoo ba iyan?" Tanong ko. "Opo. Katatanggap lang po namin ng opisyal na abiso." Pagkababa ko ng telepono, sandali akong natulala. Nagawa natin. Nangyari nga. Namuo ang luha sa aking mga mata. Nahiya ako at agad na yumuko. Ilang araw ang lumipas. Isang malaking truck ang pumasok sa harap ng gate ng pabrika. Personal akong lumabas para salubungin ito. Lahat ng empleyado ay lumabas din. Libo-libong tao ang nagtipon sa harap ng gate. Lahat sila ay may kaba sa kanilang mga mukha. Dahil sa loob ng ilang araw, lahat sila ay nag-aalala kung muli bang tatakbo ang pabrika. Bumukas ang pinto ng truck. Nakita ang mga kahon ng pyesa. Bawat isa ay may malinaw na logo ng IMDP. At sa ilalim nito, may maliliit na letra. Gawa sa Pilipinas, made in the Philippines. Habang nakatitig ako sa mga kahon na iyon, napuno ng emosyon ang aking dibdib. Isang tanawin na hindi ko maisip ilang araw lang ang nakalipas. Ang teknolohiya ng maliit na islang bansa na minamaliit namin noon na ngayon ay dumating para iligtas ang dambuhalang kami. Lumapit ang factory manager. May luha rin sa kanyang mga mata. "Maari na ba nating paandarin ang linya?" Tumango ako.
Oo, paandarin ninyo. Magsimula tayong muli nang may kababaang loob. Umugong ang sigawan mula sa mga empleyado. Ang ilan ay pumalakpak. Ang ilan ay nagpunas ng luha. Sila ang mga taong matagal nang nag-aalaga sa pabrika. Ang paghinto ng pabrika ay katumbas ng paghinto ng kanilang buhay. Nang hapong iyon, pagkatapos ng ilang araw, narinig ko muli ang tunog ng mga makinang umaandar. Hindi ko akalain na magiging ganito kasaya ang tunog na iyon. Para bang muling tumibok ang aking puso. Gumalaw ang conveyor belt at muling nagtrabaho ang mga robotic arm. Ang pabrika na parang patay ay muling nabuhay. Nakatayo ako sa bintana ng aking opisina at tiningnan ang mga smokestack. Muling umuusok ang mga ito. Pagkatapos ng ilang araw, ngayon ko lang naintindihan kung gaano kahalaga ang usok na iyon. Dapit hapon, nang umuwi na ang mga empleyado, tumayo ako sa harap ng tahimik na pabrika. 2 bandila ang magkatabing winawagayway. Ang isa ay ang watawat ng Tsina at ang isa ay bago lang itinaas. Isang bandila na may araw at 3 bituin na sumisimbolo sa aming pakikipagtulungan sa IMDP. Sa ilalim ng dapit hapon, ang kulay pula nito ay nagniningning. Dati, iisipin kong ito ay isang kahihiyan. Ang bandila ng Pilipinas na nakahanay sa bandila ng Tsina sa aming sariling lupa. Hindi iyon papayagan ng aking pagmamataas. Ngunit ngayon, iba na. Dahil sa bandilang iyon, nabubuhay kami. Bumalik ako sa opisina at inayos ang mga dokumento sa aking mesa. Maraming dapat gawin bukas. Pagkumpirma sa mga schedule ng paghahatid, pagsusuri sa kalidad, mga pulong sa mga empleyado, ang ordinaryong pang-araw-araw na buhay ay bumalik na. Ngayon ko lang nalaman kung gaano kahalaga ang pagiging ordinaryo. Kinuha ko ang litrato ni tatay mula sa drawer. Kuha noong unang araw ko sa kumpanya. Nakangiti siya ng maliwanag at nakangiti rin ako noong mga panahong iyon. Puno ako ng paniniwala na ang Tsina ang pinakamagaling. Tatay, bulong ko sa litrato. Nagawa ko po. Inabot ng 28 taon. Pero umamin na ako. Tama po kayo. Ang pag-amin ay hindi pagkatalo. Ito pala ang tunay na simula. Umihip ang hangin at niyugyug ang bintana. Tila nakangiti si tatay sa litrato. Ngumiti rin ako. Sa unang pagkakataon, isang ngiti na may kapayapaan sa puso. Sa labas ng bintana, palubog na ang araw. Ang kalangitan ay namumula. Bukas, sisikat muli ang araw at kami ay muling tatayo at magtatrabaho. Ngunit may ibang pananaw na ngayon. Pinatay ko ang computer at ang ilaw sa opisina. Habang papalabas, huli kong sinulyapan ng pabrika. Sa dilim, tanging ang mga emergency light lang ang kumikislap. Pagsapit ng umaga, muling iikot ang mga makina. Habang naglalakad ako papunta sa parking lot, naisip ko, ang kahambugan ay nagbubulag, ngunit ang pag-amin ay nagpapakita ng daan. Sa sandaling sinabi kong, natatakot ako sa IMDP. Doon ako tuluyang lumaya. Ang kompetisyon ay hindi palaging tungkol sa pagkapanalo o pagkatalo. Ito ay tungkol sa paggalang sa kalaban at pag-alam sa sariling kakulangan. Iyon ang tunay na katangian ng isang dakilang bansa. Tama si tatay. Matagal na niyang ibinigay ang sagot. Ako lang ang hindi nakikinig. Mabuti na lang at nakinig na ako ngayon. Kahit huli na. Dumating ka pa rin. Sumakay ako sa kotse at pinaandar ang makina. Sa rearview mirror, unti-unting lumalayo ang pabrika. Ang mga smokestack ay natatakpan na ng dilim. Ngunit pagsapit ng umaga, muli silang uusok. Dahil iyon ang aming pang-araw-araw na buhay. Isang buhay na itatayo namin ngayon hindi sa walang lamang pagmamataas, kundi sa tunay na kakayahan. Mga kaibigan, huwag kayong matakot. Ang pag-amin ay hindi pagkatalo. Sa pag-amin magsisimula ang susunod na kabanata. Ang IMDP na nagpaluhod sa dambuhalang Tsina sa loob ng 72 oras. Ang teknolohiya ng Pilipinas ang nagpapagalaw sa mundo. Ipagkalat ninyo ang maipagmamalaking kwentong ito. Ang maliit na tiwala sa sarili ay nagiging malaking lakas. Ako si Wang Wei. Maraming salamat sa pakikinig sa aking mahabang kwento.